The Intruder. Real news, real insights. Sa tanang mga Pilipino sa Sugbo, sa Kabisayan, Mindanao, Tibok, Pilipinas, and here in San Francisco, California, in the entire Bay Area, Tibok, Estados Unidos, ug sa tanang mga Pilipino sa Tibok Kalibutan who are watching our broadcast karong adlaw, mayong adlaw to everyone. Today is October 5, Huwebes, and I'd like to welcome you all in another edition ng atong tulumanon, The Intruder, with your host, Ike Durano. Karong adlaw, atong gihanay no, ng atong mga issues mga ison, and top of the line sa atong diskusyon karong gabi una, ang preparations, pagpangandam, no, ini nga atong ginganlan og one of the biggest exercise of the rights of the Filipinos when it terms demokrasya, kining atong elections bagayson. And we are fortunate kay atong makauban ang tigpamaba sa Commission on Elections Region 7. At the same time, mao ni ato ang COMELEC officer in Karkar, mga higala, si COMELEC 7 spokesperson and CD election officer for Karkar, Sir Omar Sharif Dilangalin Mamalinta. Sir Omar, mayong gabi and welcome to The Intruder, and salamat kayo for coming and heading our invitation to join us in our program karong gabi una. Sir Ike Durano, it's my pleasure to be here. Daghang kayong salamat po for inviting us so that we'll be able to know and also share our information dissemination with regards to the upcoming October 30, 2023 Barangay and SK elections. And mayong gabi po sa atong mga televiewers and listeners for tonight. And it's right around the corner, Sir Omar, no? Yes, sir. Duol na, pila na lang kasimana gikan karon ang October 30. Mangumusta ko, no? Kumusta ang preparation diha sa Sugbo and for Central Visayas, Okay. Sir Omar? Yes, sir. For Cebu Province and Region 7, we are on time, sir, with regards to the preparations set by COMELEC. No, we have timelines, but you were able to beat them. And as of now, we are on the process of conducting what we call briefing for our electoral board, and also the deployment of the election documents and paraphernalias that will be needed in the coming elections. I see. So wala tay mga nasinati karon ng mga any kind of kakulian kay I would like to verify from you maisa ni karon nga naagid ka sa atong tulumanon, and people can hear it straight from the COMELEC na dili ni automated, no, dili niya sama sa katong atong dilabay nga bag-o lang nga national elections, but I think the Commission on Elections among nakuhang initial information, you will go for kaning manual, no, elections for the barangay and the Sangguniang Kabataan elections this time. Sir, that's partly true because naate gitawag nga pilot areas na nikandak og simulation regarding sa automated election system somewhere in Manila, and also katong gitawag natog mall voting, and so some areas have conducted the mall voting, but dili pud tanan, sir. So but in general, ang atong pamaagi sa election is manual. Okay. So usay reason ani, Sir Omar, nganong mao man ni ang approach nato na ay mga sort of experiments gihimo ang COMELEC, Sir Omar? Yes, sir. By the way, sir, by last August 19, 2023, we conducted what we call mall voting simulation to test whether or not if it's really effective, accessible when we will consider malls as voting centers in the coming elections. And then there are actually around 12 malls that will be used this coming October 30, 2023. And later on, according to our COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, in the midterm elections in 2025, we might as well have this mall voting kay there are around, if I'm not mistaken, 400 to 500 malls nationwide. So it's a good news. Apil ba ta sa Sugbo? Ini Sir Omar? Yes, sir. The mall voting simulation was done only in Robinson's Galleria, but then during the upcoming October 30, 2023, there will be 2 malls that will be
conducted for as which will be used as a voting center, which will include again Robinson's Galleria Cebu, for Barangay Parian, Cebu City's first district, and the other one is in Barangay Pitogo Consolacion for SM City Consolacion. I see. So maoro ni ang mga areas nga adto sa mabugnaw nga dapit, Sir Omar, kay ang ato magugnaandan, where you live, na zone o niya usay dool mo nga eskwelahan nga nagpuyo ka adto ka mabutar dito sa maong eskwelahan. Yes, sir, that's true. Well, kining atong gitawag ang mall voting, sir, we have to have this what we call pilot study or test so that for us to be able to determine kung angay ba nga gamiton siya or dili. Depende po sa katawhan. Kay, we have consultations prior to conducting this if the stakeholders and the officials will agree on it. And then once they agree, so that's the time nga mo conduct og mall voting simulation. So mo na nga pipila ra pud ang ni nakapahigayon ani. And I'd like also, sir, to share this one. Sa atong sa Robinson's Galleria Cebu, sir, Cebu City, for Barangay Parian, there will be 5 clusters only who will cast their votes in Robinson's Galleria Cebu, and a total of 2,232 registered voters. So dilita na sa a portion of it from the number of voting population of Barangay Parian will cast their vote in Robinson's Galleria Cebu. And so with in SM City Consolacion for Barangay Pitogo Consolacion, we have 2,424. So the same also with para Barangay Pan, they have 5 clusters. So if ikaw you're part of Parian and Consolacion, how will you know nga ang imong pangalan na sa SM wala diha sa Tejero Elementary School? Okay, so that's a very good question, sir. No, we actually sent letters, notices for them to be able to know nga ang ilahang voting area or ilahang voting center will be at the mall. I see. Okay. Yeah, so kuha na kayo kada bang personal na kayo ang yes, sir. Information. Personal touch. Exactly, sir. Yeah, I'm happy to hear that. Kay kanyanto ikaw pa may magto sa eskwelahan, Sir Roman, ngita na tungan. Tinuod, sir. Well, naputi gitawag, sir, nga voters assistance desk, no, which is actually manned by our CCIMPEL in our local area, katong atong Citizens Arm. So they will be the ones in charge in giving the precinct numbers as well as the precinct sequence of the voters, so that when they go to the area where they're supposed to vote, kay baw na sila, sir, unsay ang ilang isulti sa atong electoral board, and mas mahisan ang process. Yeah. So, kining barangay ang Sangguniang Kabataan elections, ang ato magong concept sa barangay elections, ingaw sila nga dili ni siya partisan. Pero kumusta? Doon na ba yung mga designated nga mga problema nga mga lugar diya sa Sugbo? Okay, sir. Or everything is doing well? Kay mo man ang atong naandan, di ba? Like every elections, we will identify as any mga hotly contested areas where doon ay possibility for eruption of violence. Hopefully wala. Okay, and kining gun ban, liquor ban, mao na atong mga pagsiguro nga everything will go out smoothly. Yes, sir. So in the province of Cebu and Region 7, wala pa tay list as to naabay considered nga hotspots, but by next week, sir, most probably na antilistahan. But then according to our chairperson for the Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns, si COMELEC Commissioner Amy Ferolino, she announced that they have placed around 242 barangays under the red category due to security concerns. So based on the evaluation made until September 30, 2023. So kana, sir, any day, sir, it might be changed. Like in siya, for example, the red category, pwede po ma-change into yellow or orange or green. It depends upon the situation. Okay. So, ang proseso, Sir Omar, I think manual ang kinabagan sa areas na you mentioned na mall voting o niya doon ay katong ato gihapon nga automated, but manual kay matupas COMELEC, and you're here with us today or tonight nga kini barangay naa naman diha. So inig ihap diha karon diha mismo diha kinahanglan i-transmit kay it's very localized. That's true, sir. So that's why we have what we call Barangay Board of Canvassers. So kana sila, sir, gikuha pod sa mga chairperson from various electoral board.
So if the clustered precinct is until 1 to, let's say, 1 to 23, so ang among electoral board nga kuhaon ana is coming from the chairperson, from the chairman of the BDOC. So tulo sila ka-book, sir. But if it exceeds 24 up, so maunang mangita mi other than the chairperson of the electoral board. Kay medyo dako-dako ang i-handle, and considering the fact na daghan na siya, so kapoy na po ang mga chairpersons who will be handling the Barangay Board of Canvassers. How do you think kataas ang ato nga proseso, Sir Omar? Magsugod og abli ang mga presinto this October 30, regular na, mga alas 7 buntag, alas 8 niya. Mo sirado mo, pareha po sa una, alas 3, niya magsugod ng ihap after that. Yes, sir. From 7 a.m. to 3 p.m. ato ang voting hours. Exactly the same sa atong mga naaging manual elections. I see. Okay. I still remember karyanto when I was a field reporter, no? Na itong trabaho ko diyan. Yes, sir. Tapos mga presinto niya, manirado ang alas 3, magsugod din sila ihap ang alas 7. Yes, sir. Pero sir, at 3 p.m. Alas 3. Alas yes, 3 sa hapon. Correct, sir. At 3 p.m., sir, kung napay naglinya dia within 30-meter radius, amo tong ang atong poll clerk will get their names, no? And then, so, tawag mo sila one by one. So, if they fail to be there, gitawagin yung pangalan, so ma-forfeited. So at least, katong naglinya pa diya, ato pagyapo silang i-accommodate if it's 3 p.m. So there's a list nga ianda bang poll clerk for that matter para sila makabutar on that day. So, ato bang expected, Sir Omar, na within the same day, October 30, mahuman na nagkwinta tanang mga balota, considering, as we say, it's localized, but in Cebu City, na ay mga barangay na, I don't know, in Karkar, no? Dagko Kisaran and Guadalupe, for one, a very huge population. Yes, sir. Actually, we've been doing this, what we call, mura siya among dry run. So kung pila gid ang pwede possible nga ma-accommodate for a particular day, sir, no? Then it's just that makaya raman if wala yung mga reklamo ongoing, for example kanang sa atong BDOC ng level, pero sa counting, sir, sa kanami sa atong electoral board dali raman siya, sir, way problema. It's just a matter of, you know, the appreciation of the ballots, no, mo depende sa atong electoral board, how are they going to appreciate it, if it's this particular vote is considered for that particular candidate or dili ba, kinaman tay mga rules and regulations regarding that. I see. Like yes, sir. Kanang Adam Sonas rule, mga neighborhood rules, stuff like that. So mo na nga amo po nang i-discuss sa ila, sir, during our briefing. Yeah. Ang mga watchers dapat din sa gihapon pareha sa kining regular election, Sir Omar, ang barangay ang Sangguniang Kabataan, doon na sila yung mga watchers, ang mga kandidato. Yes, sir, definitely naagya po yung mga watchers sa ang mga kandidato. It's just that if the polling place or the classroom is too small, no, to accommodate ang ilahang mga watchers. So ang atong gihatagan og preference are the watchers coming from the positions of barangay captain or punong barangay and SK chairperson and of course ang ato ang sisimpel. I see. Okay. O niya ang ato nga mga maestra, mga teachers, ready na ba, sir, for mobilization? Yes, sir. Kumusta ang ilang honorarium, Sir Omar? Yes, sir. In the case of Karkar City, sir, we are so prepared na. So the list is there already. So is ang amo lang gihuwat is ang magpahigayon na lang yung tawag election. And when it comes to the honorarium is already set. So there is a particular monetary consideration for them. So muna siya, sir. Okay. O niya, naa naman yung ka dire, I'll grab this opportunity also. Nangutana rin mo, okay, you know, is Pilipinas, kining ato bang election, may mapildi, gitikasan. No? Nobody will accept defeat. Mayon nga, ko mapildi, gitikasan ko. There's accusation na namalik ko ng boto ang PICAS, and I think the Commission on Elections is very serious right now in inyong campaign against vote buying, Sir Omar. Yeah, sir. We have what we call a kontrabigay, no? Headed by our COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., wherein there is a committee in charge with regards to that. So at least karon, sir, it's very clear that the Commission has strengthened there's the possibility of, you know, trying to wipe that out
nga di na siya may tabo. Kung naman ganin na ato ng pangitaan og paagi para ma-prosecute. So there are hotlines nga kanang pwede nilang tawagan ug pwede po lang ipadang suwat via electronic or per mail no sir no nga ilang ipasaka kung unsa may naaba sila nakitaan nga nagbuhat aning vote buying and vote selling. So in that case, in fact sir napud ta gitawag nga witness protection program for those nga kanang murag mahadlok tungod kay basin di ay balikon sila sa usa ka kandidato or whatever. So we have that one also witness protection program nga under sa aning kontrabigay. Para gid makatabang gid sila sir nga pagsulti nga kini sila nag-commit og vote buying or vote selling. Yeah, so this is a guarantee from the side of the Commission on Elections nga andam ka nga mo sulti sinod, you're going to protect them. Yes sir, that's Sir right. Omar. I see. So I'm happy to learn nga hatagan ni gibugaton because we believe nga this will undermine democracy Sir Robert. Dili na ang kabubutos katawhan kundi depende nag kisay padaghanay kwarta. Tinuod na sir, that's why one of the reasons nga nung kinahanglan po duka nang gitawag natog mall voting sir kay malesen naman ang vote buying and vote selling kay naa may daghan nga security personnel in the mall. Kaya sa una, das eskwelahan, kuan man na. Kaya bang ang style, Sir Omar, magdadig itong sample ballots o niya, sugat-sugat, o niya ang kwarta, gi-staple na dito sample ballot. That's really true, sir. So, para tumalikaya na sa mga nga scenario, so, sir, so mo na nga ang COMELEC karon nangita gid og mga pamaagi, no? Ways and means to be able to fight this kind of election offenses. So, kining ato nga experiments no gipahigayon tan-aw ninyo and then once you evaluate okay ni so there's a possibility so Omar nga kining sa eskwelahan nato ibalhin na ni totalis mga bolo niya o depende sa lakaw aning atong experiment karon mo depende gyapon sa lakaw sa atong experiment karon sir pero our present COMELEC chairman George Erwin Garcia is really positive on using malls no as one of the voting centers nato in the midterm elections. So it's a positive point nga naa na siya nga gisulti sa ato ang beloved COMELEC chairman. Yeah, kay mga tao, mga Pilipino ganahan big mall Sir Omar. Bisag ako sir ganahan ko. Sir, there is Estados Unidos, there is really kanabang pagpaningkamot nga ang tao mo butar kay daghan kay grasyon nga ang tao mo tapol pagbutar kay the economic reasons o niya whatever o sa ilang mga personal nga kakulian so mo nay dunay ginganlan diri kining mail voting dunay early voting o niya pwede kang bubutar kasagaras mata tapulan naman tunay padana lang ang letter niya ila sang pilapan ang baluta niya ila ipadag balik and or dai early voting so doon na ba'y plano ang COMELEC to possibly consider ating maong mga options for elections although that would entail additional asad nga trabaho kay gilaliman ka og mag-mail maghuwat pa karon sa atong maabot ang pag-ihap ana yes, sir. And pastilan ang ato ra bang ako giingon ganina ang mga Pilipino ingon gitikasan ko mo na ang dalangay mo samot ng dakong problema. Yes sir, actually gawas ana sir additional expenses pod no sa katong time sa effort no nga kwan. So kanang natin gitawag sir nga House Bill number 7576 76 which speaks about the early voting for senior citizen, persons with disabilities, the human resource for health and lawyers. So I don't know if this has already been approved pero naa na siya sir but then katong mo kanang naay automated election system nga ipahigayon somewhere in Metro Manila naa na siya early voting for the PWD and senior citizen which will start if I'm not mistaken from 6 a.m. to 7 p.m. So sila unahon nila. For those pilot areas nga na ay automated elections sir. Dili man pudtanan karon barangay and SK elections. And my last question nimo karong gabi una and I'd like to really thank you for your patience and for this information nga imong gihatag sa atong mga viewers here in the Sunstar Cebu. Sir, magumusta ko ining kaso karon sa COMELEC about sa pag-challenge aning atong Smartmatic as the provider for automated elections. Okay, sir.
That's a very good question, Kumusta sir. man? Yes, sir. Yeah. There have been what's this an information dissemination sent in various social media, in Facebook, Twitter, and even in TikTok, regarding the what they call this, that there's no walay tika, sir, with regards to the processes issued by Smartmatic. It has been Okay. evaluated by, of course, ang ato ang NAMFREL o guban pang election stakeholders, so stating their responses with that question. So as to now, sir, mo'y ako matubag base lang po sa statement nga gihatag sa NAMFREL and other stakeholders. Okay. And I'd like to go back once again sa Pilipinas lagi way mo angkon nga mapildi. Puro sila gipagtikasan. Tinuod, sir. Sir, additional info, sir, no, when it comes to the, Okay. kung pila may nidagan, I think this is very important in Cebu Okay. Province. In Punong Barangay, sir, in Cebu Province, we have 2,650. And for the Sangguniang Barangay Councilors, we have 22,013. For SK Chairperson, adunay 2,687. And for SK Councilors na ay 16,454. So, naapog ko'y dato, sir, katong way back April 14 to 21, 2018. So, ang punong barangay, sir, atong nga time is 2,487. SB member is 19,421. SK Chairperson, 2,550. SK member, 13,358. So, if we are to check, sir, katubitong comparison ba, sir, ba? So, there is an increase in the number of those who run for the various positions. Let's say, for example, sir, sa punong barangay, na 163 na napuno. Sa atong SB member, na 2,592. Sa SK Chairperson, na 137. And SK member, 3,096. So, in other words, sir, dagan ganahan nga muserbisyo sa publiko. Ang atong demokrasya sa Pilipinas, aktibo kayo. Very active, sir. Tinuod na. Sir, by the way, follow up lang gamay, no? Doon na ba yung mga na-disqualify sa kining mga di-file sa ilang certificates intent to run for these positions? Sir, there are ongoing processes that has been done by COMELEC Manila, kaya na may in charge ana, sir, no? So, as to date, sir, aduna tay, wait, sir. We have 3,600 candidates were issued show cause orders. So almost, sir, no? Pero in specific, aduna tay 3,541 SCOs against candidates in the BSKE. And of this number, 600 have already replied. And then more than 100 of those were found to have grounds for disqualification. And on the other hand, the complaints against 300 of those issued katong show cause orders were found to have no basis. And then ongoing, sir, every day the COMELEC main office receives complaints, and then they tend to it. Okay. And this will be resolved before October 30? Hopefully, sir. Mo na ang plano gyud sa COMELEC in main office. And then, Sir Omar, ako nagpasalamat pag maayo, no, for you, for your effort and time. Imong gihatag karon diri sa Sunstar, and to all our viewers sa tanan natong mga igsuon diya sa Sugbo, nga nakakuha no information from you karong gabi una. Thank you so much. Dagang po salamat, Sir Ike. Good evening. May gabi. Atong nakauban mga higala, no, ang atong COMELEC officer sa Karkar, Cebu. At the same time, mo ang spokesperson, no, sa COMELEC Central Visayas mga higala. Si Sir Omar Sharif Dilanggalin Mamalinta. Thank you so much. Mabuhay ka. And Bonnie, no, ang pagpaganda mga higala, because the elections is now around the corner, mga igsoon. The smallest political unit sa Pilipinas, kining atong barangay, also referred to mauni ang ato bang community, no, sa ato ang panggobyerno mga higala. And kini dunay mga intensyon nga i-postpone na lang sana kaya ron kuno makasave ang gobyerno, but the Supreme Court ang mihimo sa ilang decision na dili ni mahimo nga sigihan ni natog irog og hatag og extension ng elections, kay it is the right, the sovereign right of the people
to exercise sa ilang katungod pagpili niya ng ilang mga tao nga gusto nila nga mo'y mga tungdanan diha sa ilang community. No? Okay. May tabo man gyud niya ng sigig extension, sir. Bisag ka mga tao nagalungot-lungot na kay naganahi na ng ila diyang mga barangay officials. Mga tao ay mahimo, di ba? Magantos gyapon bisag ang mga nangatungdanan abusado mga higala. That is the concept of elections, no? Kanang pinili ay mo nay konsepto niya na nga ang gatong mga badlungon, katong mga gahimo riha o mga pangpak na silang trabaho, mga botante will have an opportunity to hold them accountable. So, wala measure of accountability, no, sa ato ang democratic na panggobyerno, ang election mga higala. So, wala atong advice dia sa ato mga igsoon, no. Hapit namang election, mo na nga maglista na mo, no. Maglista mo sa utang na ng inyo ng mga public servants. O niya, di lang maglista sa utang sa ilang mga kapalpakan, but in fairness to them, maglista sad mo o kung say maayo ganahimo nining mga tawhan so mo nang imo bang timbang-timbangon niya, no, pros and cons usa man kanang mas daghan ba og nahimong palpak kaysa nahimo nitong serbisyo mga higala o kada og mo na mas daghan palpak niya atong ilisdan pero og maayo gani kamo na timbang-timbang niya na because that is personal, no. Ang elections pagod bagayson kanang it's equal exercise of your political rights in democracy. Ganong equal man. Kay wa man nag-agad mga higala o unsay imong gidakon sa imong bank account, unsay imong trabaho, unsay imong estado sa komunidad. Kitang tanan, you are entitled to one vote mga higala. Dili kay mingon nga dato man ka sir, di ang imo balig dapo ka buok ulo ang imong boto. We don't do that, no? Tagsa-tagsa. So each and every person is afforded this right, mga higala. So that is a sacred duty as a citizen. Mo na nga atong gi-encourage ang ato sa katawhan to go out and vote and exercise your right of suffrage on October 30. And per information sa tuang Commission on Elections, everything is going smoothly. Why ilang na-identify mga problema and it's gonna be manual for the most part of it. O niya, ay mga areas na ilang gipahigayon ang experiment nga mall kuno mga higala. Agtos mall kay ang nakanindot pagod mall Engineer Frank kay bugnaw kay mall kay pastilan ni ulit ni Mos Pilipinas perting inita mga higala. So nindot dito small kay libreng aircon mga igsoon. And according to Sir Omar kaganina, naasay sayon, no, ang security measures dito sa mall and mas feeling secure ang mga tao dito sa mall mga higala. And hopefully tungod ang security measures sa atong mga mall, ang tendency, no, sa vote buying mga igsoon mo minimize pod ko, no. Pero let us not underestimate sa kabright sa ato ang mga politiko des Pilipinas. Kaya mingon nga maghuwat para sir nga maabot sa mall. Ang tunay ni kagabi mag-iyahay naman nagpangamang ng ato ng mga politiko mga higala. Mingon na sa tumpahak, no, kadang estilo diha ba. And worthwhile sa diay ganina ako na pangutada kay kini bang vote buying mga igsoon? Well, di naman ni kada bang private information kitang tanan, no, nahibaw na mo diha. I've been in the Philippines mga higala. I was a field reporter for a long time. Nahibaw to diha mga tao inig-abot na the night before elections. Magbagot-bot na ng umban diha mga higala kay mangita nag-asa ko ng ila in taon ko ng kwarta. O niya, mao na ang problema sa mga igsoon kay mayon ta nga we are asking, no, na undano na niya ang vote buying o niya mga tao san kamo you have to blame yourselves. O gusto tan manglimpyos tong gobyerno, kinahanglan undang nga sa nang inyo diha in taon nga pagpabadlong kay inig human inig kadawat sa kwarta lipay
O niya, iniglingkod sa politiko, mabawi man to silang gasto. Mao na nga mga serbisyo o ang proyekto, why ayo? O niya, ari na sa sir, magbagulbol na sa mga Pilipino, why? Kay, wag yung ayo na itong paggobyerno, kay kurakot kayo. Well, diha man na nagsugod din yun. No? So, if you want a clean and honest government na ayaw mo og pili niya ng mga tao nga namayad ninyo sa eleksyon. Okay, natural, di gasto gali na, di ilan ang bawiyo ng ilang gasto. O niya, if you want a clean government, it starts with you. No? That is a challenge imo ng kaugalingon. Gusto man kaglimpyo, ayaw og pugsa ng politikong maglimpyo-limpyo sa kaugalingon. Well, you start with yourself. Di ba? Pingon ka nga, ako mismo sir, I'm doing this for the future sa akong mga anak. Na gusto ko og mas maayo nga kaumaon, and I will elect according to my conscience. O kung nakita nga pinaka maayo nga kandidato nga makahatag og serbisyo. Mao nay angay natong buhaton, no, as citizens mga higala. So that's my challenge sa atong mga botante. A few weeks from now, you'll be given this sacred opportunity na pagpili na sa kinsay mga tungdanan diha sa atong barangay ang sangguniang kabataan mga higala. It might be the smallest political unit, but also intimate kayo ba? Kay anong intimate man sir? Suod na kay naago ka nagpuyo na immediately. That is the community where you're living mga higala. So importante sana ang atong barangay. Tarungan ninyong pili ang inyo sab no nga gustong mga tungdanan karon diha. And for our viewers sa tanan nato nga mga nagasubay diri sa Intruder o sa Sunstar mga higala, if you have any information dunay mga problema, open no ngato nga institusyon mga higala ang Sunstar Cebu to accommodate your information ug daay mga vote buying di mga igsoon aron sad ato nang mahatagan dayon og proper coordination ngadto sa Commission on Elections aron ato nang ma-prosecute no kining mga tikasan mga higala. Atong tagaan pagtagad ang issue sa mga igsoon diri sa bugas mga igsoon. Ato nang naisgutan kagahapon in the light no sa pag amendar no sa ato ang Marcos administration sa ilang palisiya on price ceiling mga higala. Kini ko nung ilahang pagbutang og price ceiling di na ko do kinahanglan kay ni barato naman ang presyo sa bugas in the international rice market bagayson. Mao na nga karon ato sa ning tagtukion, and we will try to contact no sa ato ang Department of Agriculture, appeal na no kini ato nga party list representative mga igsoon.
Okay, welcome back to The Intruder with your host, Ike Durano. And with us this evening, ato sa makauban, ang atong party list representative, Congressman Wilbert Lee. Congressman, good evening, maayong gabi. Welcome to The Intruder, there is a Sunstar Cebu. Good evening po ay. Good evening po sa ating po mga nakikinig ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Congressman Wilbert Lee, sir, I'd like to hear your reaction, no? Ngayon, announce ni President Bongbong Marcos kagahapon nga ilan ang gilibkas sa ato ang Marcos administration ang price cap on rice. Unsa implication ani sir sa atong agricultural sector o sa atong mga consumers, Sir Congressman Wilbert? Well, gaya ng sinasabi ko lagi, no, ito pong price cap na to ay temporary measure lang, no. So this is temporary, no. Ito ay ginawa ng ating pangulo at ng gobyerno para lang ma-arrest, no, yung pagtaas ng presyo. Pero ang sinasabi ko nga dati, kailan ito ay mai-monitor ng maigi dahil pag hindi ito na-monitor ng maigi, baka lalo itong mag-cause ng shortage ng supply, no. Kaya tayo naman ay naniniwala na kahapon nung tinanggal na ng ating Pangulo ito ay I think it's about time dahil anihan na rin, no? Anihan na and then parating na o dumating na o paparating na yung mga ating pong mga inangkat na mga imported rice, no? So I think the prices of rice will stabilize soon, no? So okay na po ito na ginawa niya ng kahapon. Opo. Okay. Yeah, Congressman, the President takes the responsibility of agriculture very seriously. And so far, how do you score? How do you assess the performance of President Marcos in handling this problem sa atong rice production in the Philippines? Did the government do enough assistance to our farmers? First of all, no, I believe that the direction of Well, guys, sabi ko, no, first of all, ito pong direksyon ng ating Pangulo ngayon at ng pamahalaan, tingin ko ay this is in the right direction. No? Tama po yung ginagawa niya and we have seen this in the second SONA of our President. Agriculture remains to be his priority. No? And we're very happy for that. No? So ako tingin ko naman, no, meron pong mga kakulangan, may pagkukulang pa rin, pero comparing no, this administration ng ginagawa niya ngayon ng administrasyon na to, comparing this to the other previous administration, itingin ko naman ay mas marami po itong nagawa nila for agriculture sector. And very serious yung ginagawa ngayon ng Pangulo to the fact that he took DA, siya talaga yung umupo dyan sa secretary. Tama po kayo, no? For me, I think mas gusto ko na ang ating Pangulo ang nakaupo dyan, no? Because ang akin, ang paniwala ko, ang responsibility, primary responsibility ng gobyerno ay ang pagkain ng mamamayan, no? So, what more can we ask for kung ang Pangulo nga ang nandyan, no? Pero ngayon, kapapasok lang, a few minutes ago, in-announce na daw ng Palasyo yung bagong appointed DS Secretary, no? So, hindi ko lang alam kung ito ay nakita ko lang na pumasok na na in-announce na raw ng Palasyo yung bagong DA Secretary. But for me, I still believe that mas maganda kung ang Pangulo mismo ang humahawak niyan. I see. Sir, there is, you in the party list probably knows better. That's why we'd like to ask you. There is this notion that they prefer a lot of importers wanted importation rather than producing within the Philippines. What is the better recourse for our people, Congressman? Well, for me, we cannot afford na hindi natin po alagaan yung ating po mga local farmers, no? While plenty are saying na bakit hindi lang tayo mag-import, no? Kung mura naman ang importasyon, mas maganda yung bigas, bakit hindi na lang tayo mag-import? Para sa akin, hindi po pwede yan, no? Because we cannot depend yung pagkain natin
sa foreign policy ng ibang bansa, no, which is yung pong pag-aangkat ng bigas, no. Katulad po na nangyari ngayon na biglang ayaw magpaangkat ng bigas, so ayaw po export ng bigas yung India, no. So hindi po tayo pwedeng nakaasa sa polisiyang gano'n, no. Ang local farmers natin, ang akin, ang gusto kong mangyari, ito po ay gawin natin pong ating pong mga food security soldier, no. Meaning to say, sila po yung ating pong mga sundalo laban natin sa kagutuman, no. Our fight against hunger, our fight against food na abot kaya ng mamamayan, ito po yung mga lokal na farmers ang ating pong dapat na gamitin at alagaan, no. For me, food security is a national security issue, and once you say it's a national security issue, automatically it should be an expense item sa pamahalaan, no. It's an expense item na dapat po gastusan taon-taon. Dapat po mag-allocate ng pondo taon-taon para po dito sa food security na to, no. Having said that, kahit na yung produksyon natin ng lokal na bigas ay mas mahal, hindi po natin pwedeng pabayaan dahil ito yung magsisiguro sa atin na meron tayong makakain taon-taon, no. Hindi tayo dapat umasa sa foreign policy o polisiya ng ibang bansa pagdating po dito sa pag-aangkat ng bigas. I see. Sir, on the part of your party list, ano ba yung mga sinusulong nyo sa Kongreso towards this end po? Well, marami na po tayong naisulong ng mga panukala, one of which is yung pong amendment, no. By the way, the Anti-Agricultural Smuggling Act, the Republic Act 10845, was also principally authored by our party list, no, during the last Congress, no. This Congress, we filed an amendment na unfortunately during the last Congress hindi po natin naisama ito pong mga dapat na isama ngayon. That's why ngayong Kongreso, nag-file po tayo ng amendment na isama po itong mga hoarder, price manipulators, at higit sa lahat, yung pong mga kasabot sa gobyerno, no. Kailangan po natin itong amyendahan ng batas na to at dagdagan yung kaparusahan para po, no, number one, ito pong nakikita natin, ito pong mga kaso, marami pong fina-file pero wala pong nangyayari. Wala pong nasasampulan, kumbaga, no. Dahil po, ito nga, hindi po naisama dito po sa batas na yung mga price manipulators, hoarders, at ito pong kasabot sa gobyerno. Kaya po nadidismiss yung napakaraming kasong pina-file po natin dahil po dito sa mga kasabot sa gobyerno. Kaya po ngayong Kongreso, nag-file po tayo ng amendment patungkol dito. At ako naman ay natutuwa dahil bago po nag-recess yung Congress, ay naipasa na po sa third amendment po. Sa third reading, ito pong amendment na ito. So naipasa na po ito. I see. Okay. And Congressman, we thank you so much for your time. Okay. Yes, salamat po. Isingit ko lang, no, we filed a House Bill 9020, no. We call this the Cheaper Rice Act, no. We believe that this is the answer to the 20 pesos na gusto po ng ating Pangulo, no? 20 pesos na presyo ng bigas na gusto ng ating Pangulo at gusto nating lahat na maabot, no? Ako, ang paniwala natin, ito po yung kasagutan po dito. The gist of this act is just, ito pong batas na to, ang pinaka-importante at layunin po nito ay alagaan po ang presyo ng palay. Bantayan yung presyo ng palay, itaas ang presyo ng palay, siguraduhin may kita ang mga magsasaka, lokal na magsasaka. Pag nasiguro na po natin ng ating pamahalaan na itong mga lokal na magsasaka ay may kita, hindi na rin po tayo matatakot na pumasok yung mga importasyon. So, pag pumasok yung mga importasyon, dadami yung supply, bababa yung presyo. On the other hand, hindi po dapat matakot yung ating mga lokal na magsasaka dahil po meron po silang price subsidy. Ibig sabihin, sigurado na po yung kita nila galing po dito sa price subsidy na ibibigay ng ating pamahalaan. Yan po yung pinaka-gist niya ng House Bill 9020 na yan. Marami po tayong partner Ike na mga ibang House Bill, no? Baka maubos po yung oras natin pag i-discuss natin lahat yan dito. Yun po. Yeah, Congressman,
thank you so much for the time that you gave to us, and mabuhay po kayo. We'll have you in our future programs po, for further concerns on agriculture. Thank you so much. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa ating mga nakinig at nanood. Nandito lang po ang aming office, bukas po 24/7. Mag-message lang po sa aming Facebook page or sa akin pong Facebook page, Congressman Wilbert Lee. Sigurado pong may sasagot dyan. Ang aking pong pangarap at gusto kong gawin at pinapanalangin ko po, maging winner tayo lahat. Maraming salamat po. Okay. Thank you, sir. Congressman Wilbert Lee. Atong nakauban sab no karong gabi una mga higala dali sa atong tulumanon. Well, that is a big statement, no, coming from a party list representative, Congressman Wilbert Lee. Ang iyang gitanaw this is the step in the right direction ang naghihimo karon no, sa Marcos administration in addressing the concerns of the Filipinos for kinibang affordability precious bugas mga higala. Kita malipay ta no og mosaksid ang atong gobyerno mga igsoon. Malipay ta nga naningkamot ang atong mga public servants. Ya mapadangat ang maayo nga serbisyo ngadto sa atong katawhan because that is the purpose, no? Nga ni ang atong tulumanon because we are a feedback mechanism to our policy makers mga higala kay lisod man no for every individual Filipino nga mopahibaw datos presidente mopahibaw dito sa gobyerno nga mao na ni ang ila diha nga impression that is the real diha nga pagdawat sa mga tao sa sitwasyon nga unsa may bingon ang gobyerno oy nindot ta kay salan kay ang bugas affordable na kayo dili di ay no so mao na nga naata no or ang atong institutions are also waiting for feedback no diya matupang Congressman Wilbert Lee ang dunay fighting chance mga higala no ang sustainability orya diya sa precious bugas sa Pilipinas basta kay ang kana ko dong presyo sa palay mga higala bantayan lang ko na nganong unsa may kuana na ang logic anang presyo sa palay mga igsoon nga atong bantayan kay kanang palay mao na diya ang kanabang wa pa na mill no o niya inig ila nang ibuwan humagbuwan ana mao na ila digtong galingon ini galing mga higala mao na bugas diya ato sa makaon and sad to say kita puros mo ta mga Pilipino but doon na sa mga badlungon mga higala nga who wanted to take advantage no sa iyang isig ka Pilipino nga pangtaguan doon ay hoarding mo nang sikat sa una sibuyas sa ato nga partidang mahala o niya inigsaka na presyo kay wala supply and demand wa na may supply o na taas ang demand maila nang ipagawas dayon sa merkado mga higala liwa na tiba-tiba ng ilang ganansya sa ilang bulsa. And for them, nalipay sila ng ila dihang pagpanglupig silang isig katao, but that is not good no para sa itong nasod. And we hope and we expect that our government is serious and monitoring nga mausab nga sitwasyon aron dili na no magkahatag og problema sa atong katawhan nga daan nang nagkalisod mga higala. Kay no ang global problem on inflation og igo na Andres America, everybody is affected, even Europe, even the United States o niya og apektahan ning mga dato nga mga nasod mga higala sabot na no ang ato intawong mga pobreng mga nasod especially the Philippines mga higala niya ang mga pobre okay ra sa sir og ang mga datos Pilipinas baka ginhawa pero ang mga kabos intawong mga higalang daan nang nagantos amo-samot yun intawong sitwasyon mo nang ato ning gibantayan mga igsoon. So, wow no ang atong gitanaw and hopefully in the future segments ning atong tulumanon atong paningkamutan nga the president himself, President Ferdinand Bongbong Marcos atong hangyoon siguro nga makakuha tag gamay sa iyang panahon so that we can directly ask him siya sad mismo makatubag diya sa atong mga viewers nining iyang lakang ron mga higala
sa Department of Agriculture. There's one thing ako rin i-verify rin sa itong newsroom sa Sunstar, ang gihatag no information ni Congressman Wilbert Lee a while ago na naanay gitudlo nga boringkod diha nga bag-o nga Department of Agriculture Secretary. Stay tuned mga igsoon kay ato nang ipahibaw sab no diri sa Sunstar Cebu ang update on ni Ariana og confirm ba nga nanay bag-o nga boringkod nga Agriculture Secretary, and kana siguro gihimo sa presidente kay naay uban pa no, nga mga concerns ang nasod mga higala nga iya sang angay didtong atimanon o niya magbutang sa iyang agriculture secretary mao gyud makatutok ang problema sa agrikultura mga higala. Atong hisgutan mga igsoon no kining sitwasyon sa diri sa tuang Department of Education mga higala. Karon atong nahibilin nga pipila na lang ka minutos ning atong tulumanon, ako lang ding ihatag no ang initial information sa atong mga viewers ngano nga na-entice ko pagtuki niining sitwasyon sa Department of Education. No, nahibaw man ta mga higalag unsa ka importante ang role dining education no sa ato ang nasod mga higala. Kana bang giingon ni Dr. Jose Rizal, ang atong national hero bagayson. Si Rizal is acknowledged no, sa iyang prowess in intellect. Bright si Dr. Jose Rizal mga higala. O niya, giingon siya nga, the future of the fatherland is in our youth. No? So, ang kaugmaon sa atong nasod, naa sa to ang kabataan mga igsoon. And how do we ensure na ang atong kabataan dunay maayong kaugmaon mga higala that they're going to live a better life than we found it no sa gihatag ng atong nasundan nga kalibutan nga atong nasod mga higala nga atong mga anak bas mo arang-arang no mo asinso ang ilang kahimtang sa panginabuhi mga igsoon. So ang tubag na ana mo ni ang ato diyang education mga higala. No? O kita kabos mga eskwela ta, and we hope that education no, it will give us a better shot at life, di ba? Mora nga importante kayo no ang quality of education mga igsoon. Unsa may nahitabo no karon mga higala dining quality of education karon sa Pilipinas mga igsoon. Now recently ni ay mga gihimo mga igsoon nga mga pagtuon o niya unfortunate mga higala ang Pilipinas ang atong ranking mga igsoon when it comes to the quality of education Global Knowledge Index of 2022 mga higala. Out of 132 countries, ika-77 na lang in taon mga igsoon ang atong nasod sa Pilipinas. This is the result ng gipagawas mga higala ng London-based non-profit 2022 Global Knowledge Index mga igsoon. O niya ang Pilipinas nitibugsok mga higala bali og 21 nito kaang-ang. Pastilan og agdana ni Engineer Frank pwede sa kita sa itong sampot di man kag nahagbong ka mga higalag 21 kaang-ang ang nahagbongan sa Pilipinas mga higala. Kay sa milabay nga tuig 2021 ang atong ranking is 56. Duol-duol pa mga higala. Now the following year pastilan mga igsoon nahimo ng 77. So sa may hinungdan ano man nahagbong man mga higala ang Pilipinas niining maong pagtuon mga igsoon. And nakita nga problema ang proficiency no sa ato dihang mga grade schoolers mga higala in the terms of inibang mathematics, English communications, literature, o mauna
no? Ang problema kay niya sa tuang mga public educational institutions mga higala. And daghan man no sa ato ang mga katawhan ang naa ang mga anak ng eskwela o pampublikong eskwelahan kay daghan man sa ato ang katawhan ang dili ka-afford og pagpa-eskwela sa ilang mga anak katos mga pribadong mga tuluhan hindi na lang buta mag hambog-hambog mga higala na kinabagan no karos mga Pilipino ang kabos mga higala. Mao na ang mga ginikanan bisan pa man sa kalisdanan naning kamot yun nga ato ning paeskwelahon ang mga bata kay aron they will have a better future no mga higala. And mao ni ang nakita nato ron nga sitwasyon and we hope no nga kita baunta ang ato nga ahas sa gobyerno nga kung ang atong mga tao, ang individual Filipino family, handom nga moarang-arang ang ilang kinabuhi through education, maningkamot o sa bunta, no, ang atong gobyerno to help to make that dream a reality. Di ba mga igsoon? Ang problema kay karon ang ato nga quality of education index ibugsok mga higala patayong paragon ang ato nga designated Secretary of Education nagayo man og 500,000 nga budget mga higala alang kuno sa iyang security. Nangayo sa 500,000 nga budget o niya kuan pa ang classification mga higala adto ni sa iyang confidential funds sa rin magboto sa niya gasto. Sa man igasto ba ni para sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon kay mao man ay imong departamento. If that is so, I will be with you, no? Musuporta ta. Pero kanang kwarta mga higala, alam ko no dito sa iyang safety and security o niya og kisa ka itong musupak niini mga higala, doon na kuno insidious motivations. Pagkangilngig mga igsoon, manglimbawt atong balhibo. Ang atong quality of education, nanginahanglan o proper diha ang atensyon, imbis imo nag-atimanon, ang imong yatiman, ang imong kaugalingon, pastilan in taon nga matag sa pagka-secretary sa education mga higala. We will afford, Sara Duterte, an opportunity to answer this issue mga higala. There is an intruder. But I don't know. We will give them the chance. I will personally initiate contact and open up ng atong tulumanon to all our listeners to give us your opinion may kalabigitan no ni ini nga maong budget proposition mga higala. O yon mo nga tagaan tanig 500,000 kay kinahanglan magyud kuno kay kuyaw man kuno ang iyang kinabuhi mga higala. Is it the Secretary sa Department of Education. Ato ning himuon no nga priority ug mga adlaw and thank you so much for the time nga inyong gihatag sab no kanako karong adlaw napupos na nga ato sa oras ning atong tulumanon and ugba no isgutan ta ni and tan-aw na to ang side sad. I'll try to get the statements from Department of Education kung mosuporta ba sila ni kay insidious man kuno og di nato ni suportahan so kinahanglan gyud nga hatagan kuno og priority ang safety sa ato ang secretary. Bahala na lang mo diyang mga bata ha palingkamot mo kamo mga maestra ug unsay inyong mga panginahanglan kamo nalay paningkamot diha kay kinahanglan i-prioritize gyud nato ng atong secretary ang iyang safety mga igsoon. Pero mao lagi na taas kay price tag 500 million engineer pastang ilngiga ning atong mga politiko pagkabagagnaong mga higala. For lack of time, akong pasalamatan no ang ato sa mga viewers and ug dunay mga issues and concerns nga inyong gustong ipadangat ning atong tulumanon.
just send it to Sunstar or to me there is sa Facebook, and aron nato no nga mahatagan og pagtagad og immediate attention bagay igsoon ang inyong mga problema and concerns. And allow me to end ni ato sang tulumanon karong gabi na, and hangtod ug mga adlaw pohon dinig gyapon sa ato ang tulumanon, The Intruder, inyong host Ike Durano Manamilit. Bayong gabi kanatong tanan. The Intruder. Real news, real insights. The Intruder. Real news, real insights. The Intruder. Real news, real insights.